Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po, supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Supportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yan guys, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong interview dito sa ex ni Kuya Bong ng kanyang kaibigan vlogger dyan sa Hong Kong. Riribatan ko lang ito guys, riribatan ko lang ang interviewing ito nitong si ate girl. Ito tinigilan ko na ito tinigilan ko na ito at sabi ko nga hindi ko na ito re-reactionan dahil sabi niya ay hindi na siya magsasalita about dito nga kay Kuya Bong at dito kay Laka Business. At ang pagkakasabi nga niya ay hindi na nga daw siya mag-upload sa kanya YouTube channel ng patungkol dito kay Kuya Bong o sa kabilang panig na binabanggit niya. At ang tinutukoy niya nga dito na kabilang panig daw ay walang iba kundi dito sila ka-business. At simula nga nun ay hindi na talaga siya naglabas ng kahit anong video na may patungkol dito kay Kuya Bong at kay Laka Business dun sa kanyang YouTube channel. Kaya lang nagpa-interview naman siya dito sa kaibigan niyang vlogger din. Mautak, di ba guys? Napakatalino talaga mag-isip na itong babaeng ito Pero mga pinagsasasabi naman ito ay halos wala din pinagkaiba doon sa mga pinagsasasabi niya sa YouTube channel niya. Gumamit pa siya ng ibang tao at ibang channel para ipagpatuloy ang kanyang kasinungalingan. Ito guys, may video dito pero hindi na natin po ipapakita yung mismong video. Ipaparinig ko na lang sa inyo yung mga pinagsasasabi nitong si ate girl dito sa interview ito. Ito guys, pakinggan natin kung ano ba yung laman ng interview dito kay ate girl. Ito guys, pakinggan natin. Hello Ate Clarissa, welcome to my channel. Meron po akong tanong sa'yo. Handa ka na ba sa mga tanong ko? Sige, subukan natin. Unang tanong, kumusta ang iyong puso? Maayos naman. Ayos lang. Alam naman namin, alam naman namin na sa kabila ng breakup nyo at ng sinasabi mong nasaktan ka ng todo, alam naman namin ayos yung puso mo. Dahil hindi naman yung totoong nagmahal Si Kuya Bong lang naman ang totoong nagmahal. Ikaw, ginamit mo lang si Kuya Bong
para makilala ka sa mundo ng social media. Dapat ang tanong ng iyong kaibigan, kumusta ka na ba ngayon? Natapos mong lukuhin si Kuya Bong. Yun dapat ang tanong. Ito guys, tuloy lang natin. Okay? Okay guys, maayos naman daw po ang kanyang puso. Huwag kayong mag-alala. Kayo lang naman na nag-aalala dyan. Diyos ko po. Kayo lang ang naloko niyan. Doon pa lang sa mga pinagsasasabi niya, nasaktan siya habang siya'y nakangirit, nakangisi. Naabot tenga ang kanyang ngiti. Sino maniniwala dyan na nasaktan? Sige nga. May nasaktan ba? Na habang sinasabi mong ikay nasasaktan, ay abot tenga ang iyong ngiti. Eto guys, tuloy lang natin. O sige, pangalawang tanong. Ano ang pakiramdam mo sa pagtapon ng picture ni Kuya Bong? Actually, balita lang kasi, di ba, sabi ko nga, hindi na ako subscribe yung nakipag-iwanan. Pero yung pakiramdam na narinig ko pa lang, napakasakit ko talaga. Kasi, di ba, hindi naman maganda yun na ikaw yung, di ba, yung girlfriend. Pero, masakit man, wala akong magawa. Ginawa na nila eh. Wala. Ginawa na nila? Anong nila? Ay si Kuya Bong lang naman yung nagtapon. Bakit nila? Ibig mo bang sabihin dyan? Ay may nag-utos kay Kuya Bong na itapon? Yung picture frame? At yung singsing kaya sinabi mong nila? Sira ulo ka ba? Hanggang sa ngayon, ang pananalita mo ay idinadamay mo yung mga taong nakapaligid kay Kuya Bong. At sino yon? Sila ka-business yun. Sa sinabi mong nagawa na nila, malinaw lang na ang pahiwatig mo dito ay hindi mag-isang ginawa ni Kuya Bong. Yung pagtapon sa picture frame at sa singsing mo. Ate girl, hindi ako naniniwala na hindi mo napanood yung video yun. Imposible yan. Bakit? Hindi ka naman nakablock eh. Kaya imposible na hindi mo napanood yun. Ikaw pa. Eh, intermitida ka din. Nabisto ka na ni Kuya Bong. Na mabait ka lang. Pag alam mo na ang pag-uusap nyo ay i-upload ni ka-business sa vlog. Yun naman yung totoo, di ba? Na ibang Clarissa ang ipinakikita mo pag alam mo ni-upload na ito sa vlog. Kahit nga i-upload sa vlog eh, hindi mo pa rin maiwasan na magtaray, mandilat ang mata kay Kuya Bong habang kausap si Kuya Bong, pagbungangaan si Kuya Bong. Di ba? Eto guys, tuloy lang natin. Okay. Pangatlong tanong, bakit ka nagbablog? Di ba sabi mo hindi ka magbablog? Kaya, naalala ko nung live na unang dating ko, sinabi ko talaga, hindi ako mag-live. Why? Because I'm focusing Bong. Naka-focus yung isip ko at puso ko kay Bong. Talaga ba? Talaga bang nakapokus ang isip at puso mo kay Kuya Bong? O nakapokus ang isip mo kung papaano mo gagamitin si Kuya Bong? Tuloy lang tayo guys. Pero nung time na nawala, dahil wala na kami, so anong gagawin ko? Siyempre, kung may kaalaman naman tayo, o may matututunan natin mag-vlog, why not, di po ba? Ang tanong ko po, bawal po bang mag-vlog? Wala namang may sabi na bawal mag-vlog. At wala ding may sabi na bawal kang mag-vlog. Inuulit ko dahil nasabi ko na rin ito doon sa mga nauna kong reaction video na kaming mga reactors ni ka-business ay nireactionan ka dahil hindi sa ikaw ay nag-vlog.
kundi dahil sa ginamit mo ang pangalan at picture ni Kuya Bong sa mga vlog mo. At hindi lang yun, nagbigay ka pa ng malisyosong aligasyon laban kay Laka Business. Sa kabila ng maganda nilang pakikitungo sa'yo, yun yung tinuligsa namin sa'yo. Pero yung pagbablog mo, ano bang pakialam namin dyan kung mag-vlog ka? Kahit pa sabihing nag-vlog ka, after nyo maghiwalay ni Kuya Bong, wala kaming pakialam dyan. Kung hindi mo lang sana ginamit ang pangalan at picture ni Kuya Bong, maging ang ka-business community, wala kang maririnig sa amin. Walang magre-reaction sa'yo kahit isa. Sino ka ba para reaksyonan namin? Sa tingin mo, sino ka? Anong feeling mo ganun ka kasikat? Kung tutuusin, hindi naman papanoodin yung video mo kundi dahil kay Kuya Bong. Eto guys, tuloy lang natin. So, yan. Very well said. Apat na tanong. Minahal mo ba talaga si Bong? Diretso ang sagot. Ako na ang sasagot. Hindi niyan minahal si Kuya Bong. Kalokohan lang yan. Kasinungalingan lang yung isasagot niya yan. Maniwala kayo. Eto guys, tuloy natin. Mahal ko yun. Mahal na mahal ko yun. Kahit hanggang ngayon. Ang tanong lang is, uuwi ka ba para sa isang lalaki? Kaya sa ibang bansa ka? Abay, oo naman, sus naman. Uuwi ka sa Pilipinas. Hindi para sa isang lalaki, kundi para makilala ka nga sa mundo ng social media. Umuwi ka, hindi naman para kay Kuya Bong, kundi para doon sa exposure na makukuha mo kay Laka Business gamit si Kuya Bong. At umuwi ka naman nang hindi mo pera ang ginastos mo papunta dito at pabalik dyan sa Hong Kong. May ginastos ka ba? Wala, di ba? Sagot nila ka business ang pamasahe mo paparito at pabalik dyan. At maging ang mga ginastos mo dito ay sagot nila ka business. Libreng tuluyan, libreng pagkain, libre lahat. Di ba? Nakalibre ka na ng pamasahe sa bakasyon, nakakuha ka pa ng magandang exposure gamit si ka-business at si Kuya Bong, nakadalaw ka pa ng libre. Di ba? Sinong hindi uuwi nun? Kaya huwag mong gamitin yung pag-uwi mo dito para sabihin minahal mo si Kuya Bong. Kalokohan. Kung di ka kaya binigyan nila ka-business ng pamasahe, papunta dito at pauwi dyan, pupunta ka ba dito? Magtsatsaga ka ba na pumunta dito? Gagastos ka ba papunta dito? Diba hindi? Kaya huwag mong lukuhin yung tao. Ito guys, tuloy lang po natin. Okay. Panglimang tanong. Ano ang reaksyon mo sa mga sinasabi ng mga basher hanggang ngayon? Oh, sobrang sakit. Sobrang sakit. Ay, ganun talaga. Ganun talaga. Masakit talaga ang katotohanan, ate girl. Pag narinig mo ang katotohanan, masakit talaga yan. Pero subukan mo na ang sinasabi sa iyo ay puro kasinungalingan. Tatawanan mo lang yan dahil imposibleng masaktan ka. Dahil hindi masakit pag kasinungalingan ang sinasabi sa iyo. Dahil ang totoong masakit ay marinig mo ang katotohanan. At ang mga sinasabi sa iyo ng sinasabi mong basher ay totoo lang naman. Totoo lang na ginamit mo si Kuya Bong at ang ka-business community para mapalaki mo yung channel mo. Totoo din na wala kang utang na loob na sa kabila ng magagandang pinakita sa iyo
nila ka-business, ay nagawa mo pa silang gawa ng issue na ginamit mo yang hiwalayan nyo ni Kuya Bong, na sila ka-business ang sinisisi mo kung bakit kayo nagkahiwalay ni Kuya Bong. Eto guys, tuloy lang natin. Diba, parang ginurot ka na, kumbaga parang sa pag-bake ng tinapay, diba, talagang grabe yung pagkakas sa'yo. So, ganun yung pakiramdam, pero ganun pa man, tulad ng preaching kanina, sabi ko ng pastor namin, huwag ka magtanim ng sama ng loob. So, pagpasa-Diyos ko na lang po kung ano yung mga sinasabi nila. Huwag magtanim ng sama ng loob? Paano sasama ang loob mo? Ay ikaw nga yung nanira. Ikaw yung nanggamit. Kaya paano sasama ang loob mo? Ay nakuha mo na ang totoong pakay mo. Sasama pa ba ang loob mo nun? Ang kapal naman ng mukha mo para sumama pa yung loob mo. Bakit? Nakulangan ka pa ba? Nakulangan ka pa ba sa ginawa mong panggagamit kay Kuya Bong at sa business community para sumama ang loob mo? Na yung dating YouTube channel mo na wala namang subscriber, na ang subscriber lang ay ilan lang yata sa kamag-anak mo, ay ngayon ay nasa 5,000 na ang subscriber matapos mong gamitin ang pangalan at picture ni Kuya Bong at ang pangalan nila ka-business. Paano ka pa sasama ang loob niyan? Ito guys, tuloy lang natin. Hindi naman nila alam yung totoo at kung ano talaga yung nangyari. So, papanalangin ko na lang na maging well sila at ayos. Yun lang. Okay. Hindi namin alam ang totoo. Yan ang akala mo. Alam din namin yung totoo, ate girl. Alam din namin kung ano yung totoo. Yung mga supporters mo ang hindi alam ang totoo. Hindi nila alam ang totoong nangyayari sa likod ng camera. Bakit? Sinabi mo ba dyan sa mga supporters mo na iba yung sinasabi mo pag alam mong iba-vlog ni ka-business ang pag-uusap nyo ni Kuya Bong kumpara sa pag kayo lang ni Mrs. ka-business ang magkausap? Nasabi mo ba yan? Nasabi mo ba yan sa mga supporters mo? Na pag yung video call nyo ni ka-business ay hindi i-upload, ay iba ang sinasabi mo tungkol kay Kuya Bong? At pag i-upload naman yung video nyo, ay sobrang bait-baitan ka. Sobrang mahal na mahal mo si Kuya Bong. Di ba? Yan yung hindi alam na mga supporters mo. Hindi nila alam na pag hindi i-upload nila ka-business yung pag-uusap nyo ni Kuya Bong, ay dun lumalabas yung pangil at sungay mo. Dun lumalabas ang tunay mong ugali. Ito guys, tuloy lang natin. Natanong, naapektuhan ka ba sa mga nangyayari ngayon? Yeah. Actually, kung makapansin nyo, bumagsak talaga yung katawan ko. Parang di naman. Kung ano yung katawan mo nung pumunta ka dito, yan din lang naman yung katawan mo ngayon. Tuloy lang natin guys. Kaya may tanong pala ako. Kasi di ba yung last vlog na napanood ko, na sinabi mo noon na i-move yung kasal. Yeah. It means yung i-move is stop na ba yung relasyon nyo or i-move lang yung kasal? Kasi parang si Bong doon ang na parang doon ang na nakipaghiwalay siya agad eh. Hindi. Actually, kinancel po ang kahit kararating ko pala kung maatakin ko si Bong kasi magpapakasal kami without even telling the people. Pero sabi ko,
hindi ko ini-stop, hindi ko nilalagyan ng pin. Hindi ka nagsara ng Yeah. filter. So nagulat talaga ako at yun nga, sabi ko nga, nagulat ako sa nangyari. Oo, totoong hindi mo tinuldukan yung kasal nyo. Pero doon lang sa pag-uusap nyo nila ka-business na alam mong i-upload nila ka-business sa kanilang YouTube channel. Doon mo lang hindi tinutuldukan yung kasal nyo. Sinasabi mo doon na ikinancel mo lang ang kasal pero matutuloy pa rin. Yan ang lagi mo sinasabi sa pag-uusap nyo nila ka-business at maging sa pag-uusap nyo ni Kuya Bong. Pag alam mo na i-upload yun nila ka-business sa kanilang YouTube channel. Pero, ano yung conversation nyo ni Mrs. Ka-business? Na sinasabi mo doon na hindi ka na magpapakasal kay Kuya Bong. Na hindi na matutuloy yung kasal nyo ni Kuya Bong. Dahil ayaw mong ikompormiso ang sarili mo sa taong hindi ka sigurado. Tapos ngayon sasabihin mo na iniurong mo lang yung kasal nyo at matutuloy pa rin yung kasal nyo. Sinong niloko mo? Yung mga supporters mo? Yan yung patuloy mong lulukuhin sa kasinungalingan mong yan? Tapos anong dahilan? Anong dahilan ng kunoy pag-urong mo sa kasal? Di ba naging dahilan mo lang? Ay yung hindi pagsasabi ni Kuya Bong sa'yo na uminom siya ng isang boteng Red Horse. Isiningit mo na lang yung tungkol dun sa 8,000 na binali ni Kuya Bong sa loob ng 1 linggo. Na ipinipilit mo kay Kuya Bong na ipaamin na yun ay ginamit niya na pambili ng ipinagbabawal na gamot. Pilit mong pinalabas na si Kuya Bong ay gumagamit pa rin ng ipinagbabawal na gamot. Kahit pa paulit-ulit na sinabi sa iyo ni Kuya Bong na matagal nang hindi siya gumagamit. Tapos kuno may nagchat sa iyo, nakakilala ni Kuya Bong, nakasama kuno niya nang mag-jamming. At ang isa mo pang binanggit na pangalan doon ay si Kuya Ramil. Doon pa lang pwede kang kasuhan ni Kuya Ramil eh. Na dinadawit mo si Kuya Ramil sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Kahit nga inaabsulto ni Kuya Bong si Kuya Ramil na hindi gumagamit, ni hindi nga daw umiinom. Ano sabi mo? Hindi nga. Yun ang sabi mo kay Kuya Bong. Na tila hindi ka naniniwala sa sinasabi ni Kuya Bong. At gusto mo ding ipaamin kay Kuya Bong na si Kuya Ramil ay gumagamit. Paano kung kasuhan ka ni Kuya Ramil? Dahil sa pinagsasabi mong yun. Ito guys, tuloy lang natin. Kumbaga, until now, yung question na bakit, nandito pa rin sa akin. Totoo sa akin din. Yung question na bakit, hanggang ngayon nananatili pa rin sa akin yun. Nandito pa rin sa isip ko. Hanggang ngayon, ay tinatanong ko pa rin bakit mo niloko si Kuya Bong. Bakit mo nagawa yun sa isang katulad ni Kuya Bong na napakabait na tao? Bakit mo nagawa yung kay Laka Business sa kabila ng magaganda nilang pinakita sa iyo? Dahil bakit mo nagawa sa mga tao naging mabait sa iyo na gamitin sila para lang sa sarili mong kapakanan? Tuloy lang natin guys. Sa kanila kasi narinig ko din, nabasa ko talaga na ano daw, nag-reach out sila sa iyo, pero ikaw hindi ka nila makontak. Ano ba sabi nila? Yung narinig ko mismo sa ano ni Mrs. Ka-business na hindi ka na makontak, hindi ka nagre-reply. Oh, So, makita naman niya sa screenshot naman ko. As pinuha naka-screenshot dyan. Hindi ko yan dinilit simula noon na nakakilala ko dyan. Ang nangyari, nabasa ko sa ano. At may picture or may messages po yan. So, kung sino po yung gustong i-PM ako para doon at alam niyo ito. So, welcome po kayo sa Messenger. So, Yun ang lagi mong sinasabi. Pero ang tanong dyan,
ay hindi mo nga ba lahat dinilit? O baka yung mga chat mo lang ang hindi mo dinilit? Baka yung mga chat sa'yo ni Mrs. Ka-Business. Simula nung oras na maghiwalay kayo ni Kuya Bong, ay baka dinilit mo ng lahat yon. Para masabi mo na ikaw lang yung nag-reach out kay Ka-Business para makausap ko no si Kuya Bong. Pero sinabi mo din ba o nandiyan ba di sa screenshot mo yung mga chat at tawag ni Mrs. Ka-Business na hindi mo sinagot? Simula nung oras na malaman ni Mrs. Ka-Business na nakipaghiwalay na sa iyo si Kuya Bong, ay minayat maya ka ng i-chat at tawagan ni Mrs. Ka-Business. Pero hindi ka sumasagot sa mga chat at tawag ni Mrs. Ka-Business. Ilang araw ginawa ni Mrs. Ka-Business na ikaw ay chat at tawagan? Ilang araw yun, ate girl? May gabit madaling araw pa nga na sinusubukan ni Mrs. Ka-Business na ikay kontakin. Dahil sila'y nag-aalala sa'yo na baka labis ka nasaktan. Nag-aalala sila kung anong nangyari sa'yo. Na kung ano yung pakiramdam mo, kung ano yung damdamin mo. Kaya kanila pilit na kinokontak. Pero ilang araw mong inignore ang kanilang chat at tawag sa'yo. Tapos after 3 days ng paghihiwalay nyo ni Kuya Bong, doon ka palang sumagot ng chat kay Mrs. Ka-Business. At ang sabi mo ay hindi ka pa handang makipag-usap sa kanila. At hindi alam nila Ka-Business na nagpo-post ka na pala sa FB account mo ng tungkol sa paghihiwalay nyo ni Kuya Bong. Hindi nila alam yun. Paapat na araw pa bago nila nalaman na may mga post ka na sa FB account mo. At kaya lang nila nalaman ay dahil nag-send sa kanila ng mga screenshot ng mga post mo sa FB account mo. Doon pa lang nila nalaman na kung ano-ano na palang ginagawa mo sa FB account mo tungkol sa hiwalayan nyo ni Kuya Bong nang hindi mo ipinaalam sa kanila. Ganon ka kawalang respeto kay Ka-Business. Kaya nasaktan si Mrs. Ka-Business na sa kabila ng sinasabi mo na hindi ka pa handa, ay ilang minuto pa lang pala ng paghihiwalay nyo ni Kuya Bong ay kung ano-ano nang pinagsasasabi mo, kung ano-ano na ang pinagpo-post mo sa FB account mo. At may mga live ka pa nga. Tapos sasabihin mo kay Mrs. Ka-Business na hindi ka pa handa makipag-usap dahil hindi mo pa kaya. Hindi mo pa kaya. Pero nagpo-post ka na sa FB account mo. Anong hindi mo pa kaya doon? Hindi ka pa handa doon. Sa ginawa mong yun, ay malinaw lang na hindi yun pagbibigay respeto kay Mr. and Mrs. Ka-Business bilang sila'y tumatayong magulang ni Kuya Bong. Pero halip na sabihin mo sa kanila yung problema, ay mas inuna mo pang magpo-post dyan sa FB account mo. Ganon ka kawalang modo. Tapos sasabihin mo, hindi mo sila ma-reach out. Ikaw ang hindi nila ma-reach out ng ilang araw. At maaaring dyan sa messenger mo na ipinapakita mo kung kani-kanino ay burado na yung mga chat at mga tawag sa'yo ni Mrs. Ka-Business na hindi mo sinagot ng ilang araw. Ilang araw yun, ate girl?
ilang araw kang kinokontak ni Mrs. Ka-Business, pero inignore mo sila. Hindi mo man lang naisip na kahit madaling araw ay pilit ka nilang kinokontak, pero ayaw mong magpakontak. Yan ba ay sinabi mo doon sa mga nakakausap mo, na sinasabi mo, na ipinapakita mo yung conversation nyo? O sige nga, pasahan mo ako. Pasahan mo ako niyang iyong conversation na yan ni Mrs. Ka-Business. Pasahan mo ako. Kung talagang totoong wala kang binura dyan, pasahan mo ako. Di ba sabi mo kung sino humingi sa'yo, ay papasahan mo? Open naman yung messenger mo. Pasahan mo ako. Kung talagang totoo yung pinagsasasabi mo. Ito guys, tuloy lang natin. Basa ko sa sa comments doon, parang ang nangyari sa parang Romeo and Juliet na yung isa't isa, hindi nila, yung message ba, na-delay. Kaya yung isa, hindi nakarating. Kaya na si Juliet. Tapos yung lalaki naman. So, Parang nabasa ko din yun sa comment. oo, nabasa ko yung parang Romeo and Juliet yung nangyari sa inyo dahil sa communication. Kulang ng communication. Kaya, ganun din siguro si Bong. Nag-isip na wala na dahil hindi ka na. Actually, ang pagpakulang talaga sila. So, wala mo. Kaya ang alam ni Bong, nag-stop ka na ng communicate sa kanya. Kaya doon din siya nag-isip ng Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ginamit nyo pa talaga ang istorya ni Romeo and Juliet. Maaari din sa nag-comment na yon ay hindi niya alam na may closure kayo ni Kuya Bong. Dahil hindi naman ini-upload nila Ka-Business yung pag-uusap nyo ni Kuya Bong na nakipaghiwalay sa'yo si Kuya Bong. Hindi naman ini-upload yun. At hindi yun alam ng maraming Ka-Business supporters na maaaring naloko mo at sa ngayon ay sumusuporta na sa'yo. Hindi nila alam yun. Dahil hindi nga ini-upload ni Ka-Business yung pag-uusap nyo ni Kuya Bong. Yung huling pag-uusap nyo ni Kuya Bong na kung saan ay i-brenake ka doon ni Kuya Bong. At humingi pa nga si Kuya Bong ng sorry sa'yo. Nag-sorry si Kuya Bong sa'yo doon dahil ayaw na niya na ituloy yung relasyon nyo. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit ka i-brenake ni Kuya Bong? Dahil nga nalaman ni Kuya Bong na wala ka na talagang balak siyang pakasalan. At naramdaman na ni Kuya Bong na ginagamit mo lang siya. Kaya doon sa sinasabi na nawalan kayo ng komunikasyon ni Kuya Bong kaya nakipag-break siya sa'yo, kaya umayaw na si Kuya Bong, hindi totoo yan. Dahil bago makipag-break sa'yo si Kuya Bong, ay di ba pumunta pa nga si Kuya Bong doon sa bahay nyo? Nakadalawang araw pa doon si Kuya Bong sa bahay nyo. Bago pa siya umuwi nung araw ng Martes, na kung saan ay doon siya naman kay Ate Vera nagdiretso. At kay Ate Vera at Kuya Lito, doon ay naglabas ng sama ng loob si Kuya Bong tungkol sa'yo. At nung sumunod na araw, ay doon na yung huli niyong pag-uusap ni Kuya Bong, na kung saan ay nakipaghiwalay na sa'yo si Kuya Bong through video call. Paano mo masasabi na kaya nakipaghiwalay sa'yo si Kuya Bong ay na lost communication kayong dalawa? Na baka inisip ni Kuya Bong na hindi ka na kumukontak sa kanya o kay Mrs. Ka-Business. Kaya siya nakipaghiwalay. Sa salita niyong yan, ate girl, kayong dalawa, yung kaibigan mo, na baka inisip ni Kuya Bong na hindi ka na re-reach out sa kanya, na hindi mo na siya kinukontak kaya nakipaghiwalay sa'yo. Diyan pa lang gusto nyo na naman palabasin na hinaharang nila Ka-Business ang message mo para kay Kuya Bong. Kaya nakipaghiwalay sa'yo si Kuya Bong. Hindi ganun ang nangyari. Alam mo yan, ate girl. Alam mong hindi ganun ang nangyari.
Dahil kagagaling pa lang ni Kuya Bong doon sa inyo sa Bulacan. Pagbalik niya kay Laka Business, ay tumawag na siya sa'yo. Nagkausap na kayo. At doon ay nakipaghiwalay na si Kuya Bong sa'yo. Kaya paano mo masasabi na kaya nakipaghiwalay sa iyo si Kuya Bong? Ay dahil baka inisip niya na hindi mo na siya kinokontak. Gusto mo na naman palabasin na sila ka business ang dahilan? Sila Mrs. ka business ang dahilan? Kung bakit ka hinawalayan ni Kuya Bong? Yun ba yung gusto mong palabasin sa mga salitain mong yan? At ng kaibigan mong yan? Hindi kasi alam ng marami na nagkaroon kayo ng pag-uusap ni Kuya Bong na kung saan ay tinapos na ni Kuya Bong doon ang inyong relasyon at sinabi niya maghanap ka na lang ng iba. Dapat kasi kung magbibigay ka ng mga impormasyon sa iyong mga supporters, kompletuhin mo. Idetalye mo. Idetalye mo yung totoong pangyayari. Hindi yung ang sinasabi mo lang ay yung papabor sa'yo. Yung makakakuha ka lang ng simpatsya. Yung lalabas ka lang na ikaw ang nakakaawa. Huwag ganun. Sabihin mo yung totoo, maging transparent ka. Para malaman nila kung ano yung sinasabi mong buong katotohanan. Dahil yung mga pinagsasasabi mong yan, ay puro lang naman yan kasinungalingan. Para kaawaan ka ng mga taong gusto mong suportahan ka. Talaga ang lakas pa ng loob mo na gamitin ang Diyos sa kasinungalingan mo. Kaya sana naman huli na itong interview na to sa mga kasinungalingang ilalabas mo. Dahil sabi ko sa'yo, kahit kanino pang channel yung gamitin mo sa paglalabas ng mga kasinungalingan mong pahayag, riribatan ko yan. Sasagutin ko yan. Re-reactionan ko yan. Maniwala ka. Paano guys, bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shoutout muna itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Ma'am, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at panonood sa aking mga video. At lagi po kayo mag-iingat yan. God bless po sa inyo. Paano po? Hanggang dito na lang muna po yung aking reaction video. At muli po ay maraming thank you po sa patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video. At sa mga hindi pa nga po nakaka-subscribe dyan, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. Muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.